Castro. September 19, 2023, napakawalan po sa kustodiya ng NTF-ELCAC at ng military sila Jed Reyana Tamano and Janila Castro pagkatapos ng pagsiwalat nila na contrary to NTF-ELCAC's claim that they are rebel surrenderies, sila ay dinakip ng mga... Dito guys, September 19, nagpatawag ng presscon yung NTF-ELCAC sana para i-present itong dalawang surrender sa ating pamalaan, sina Jed Riana Tamano at Janila Castro. So, ang akala nila ay okay na yung lahat, pero bumaliktad ang dalawa. Kung ano man ang dahilan, marahil ay sa sobrang pressure sa loob. At bakit? Andun agad yung kanilang mga kasamahan within 10 minutes. So, ibig sabihin, sa cellphone ng dalawa, mayroon doon isang nakikipag-communicate doon sa loob ng grupo upang tumugon sa kanilang panawagan na bumaliktad sa kanilang naunang salaysay sa sundalo at pinagbantaan. Nagkaroon na po ba ng investigasyon ang Department of Justice ukol dito? Before you answer that, Mrs. Sponsor, may I remind the good congressperson that your time is limited. Thank you. May you proceed, Mr. Sponsor. Please answer. Mr. Speaker, ang sitwasyon ho ngayon ay wala na ho si Tamayo at si Castro sa kustodiya ng Armed Forces at saka ng PNP or yes, Armed Forces of the Philippines. So, magkaroon lang naman ng jurisdiction ang Department of Justice, lalo na ang prosecutor, kung may verified complaints or petitions na isasampa dun sa opisina ng Department of Justice. So far po, wala na ho namang investigasyon ang Department of Justice. Pero pag gustuhin ng gobyerno, gustuhin ng Commission of Human Rights to conduct investigation, sila na ho yun. Hindi naman ho si Department of Justice yan po, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker. Kasi, Mr. Speaker, a day after the release of Jed and Janila, naglabas ng pahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na tumatawag sa mga aksyon ng dalawang kababaihan as a new playbook of the CPP-NPA and the activists. Subsequent statement that they were kidnapped and threatened by the military is a part of a choreography. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, there was a statement of the Secretary of Justice with regard to that matter. Ay alam niyo naman po na ang storya, dalawa ho yan. Si Castro at saka si Tamayo surrendered to the Armed Forces of the Philippines and they executed an affidavit as such. Nung pinesenta na sila ng NTF-ELCAC doon sa presentasyon in front of the media, bumaliktad do sila. Ang sabi nila, hindi ho kami nag-surrender. Ang sabi nila, inabduct kami. Kaya the Armed Forces of the Philippines was surprised on that matter. Kaya lang po, ang issue ang relevance po ng statement po ni Secretary Remulla doon po sa perjury. Kasi nung nag-execute sila ng affidavit, na surrendery sila. Nung namang pinesenta na sila ng NTF-ELCAC, ang sabi nila, hindi ho kami surrendery, inabduct kami. So, may violation po yung mga bata na yan. Pero sabi naman po ng kabila, nung nagperma sila ng affidavit, hindi sila naibigyan ng abogado na gusto nila. Kaya it's a matter of different views. So perspektibo po yan. Kaya ang sabihin natin, kung sinong gusto magsampa ng kaso, magsampa. Kung sino naman ang gusto magsampa sa kabila, magsampa. And it's up to the prosecution to determine what is really the applicable law that matter. So ang relevance naman ng po statement ni Secretary Remulla, doon lang po sa affidavit. Tama naman po siya. Kung nag-execute ng affidavit yung dalawa,
And it was in front of a lawyer, Paul lawyer, at saka binaliktad nila, sakto naman po yung elemento, may perjury na. Kaya it is up to the two, Castro and Tamano, to refute the statement of Secretary Boying Remulla, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was there when the two were in the Commission on Human Rights. At ang sinabi po nila ay talagang dinukot sila. At ang sinabi po nila, paano sila, actually nag-sorry pa nga yung isa sa CHR chair kasi sinabi niya na nag-execute sila ng ganyan, wala silang magawa, kundi pumirma dahil sila ay under duress, nasa loob ng kampo, kasama ang mga iba't ibang mga, kasama pati yung battalion commander, no? So, Mr. Speaker, hindi po sila, no, yung dapat natin tingnan dito ng masama. In fact, napakatapang po nila na ipinahayag during the press conference dahil wala na daw silang magawa kundi sabihin ito sa taong bayan kung ano yung nangyayari sa kanila, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang tanong ko lang naman, as a last question, Mr. Speaker, parang paano ma-assure yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Janila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Mr. Speaker. Before you answer that, Mr. Sponsor, may I remind Congresswoman Brosses that will be your last question. Yes, Mr. Thank you. Speaker, pasagutin po natin yung ano. And that is Mr. the last Speaker, question. yes. Please proceed. Thank you. Ang prosecutor naman po ay hindi judges. Ang sa batas po natin, yung dapat impartial yung judges because they have to listen to different views. They will determine who is telling the truth and they will evaluate all the evidence presented. Ito naman pong prosecutor, kung may biktima, kung may isang tao naging biktima ng kaharasan, si prosecutor naman, kung nakikita niya na may probable cause at merong degree of certainty na magiging nagawa o magiging konbiktado yung kaso, yung tao na yan, si prosecutor naman talagang partial yan. Kasi siya yung abogado ng biktima. He will be the one, the prosecutor is the one to prosecute the case. Ay hindi dapat impartial yung prosecutor na yan. Kasi pag impartial ang prosecutor na yan, dapat matanggal siya sa trabaho. I was asking the impartiality of DOJ, Mr. Speaker. Si DOJ, yun nga, kamay naman ni DOJ yung si prosecutor. Kasi kung ano yung trabaho ni prosecutor, yun din ang trabaho ni DOJ. Kung nakikita ni Secretary DOJ yan, na mali yung ginagawa ni prosecutor, ay talagang partial din si prosecutor, si DOJ dyan. Sasabihin niya si prosecutor, mali yung ginawa mo. Basta ang importante, ang trabaho ng DOJ is to protect those complainants, yung mga biktima ng kaso. Hindi pwede maging partial si DOJ dyan. Kasi yung trabaho ni DOJ is to protect the victims of crimes, Mr. Speaker. Honorable Madam Arlene Speaker. Brosas, your time is up. Yes, Majority Leader. Yes, Madam Majority Speaker. Leader. Yeah. Madam Speaker, last na lang, Madam Speaker. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, mag-i-interpolate ako noon, Madam Speaker. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTF-ELCAC na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, babalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Yesterday, I was telling the DND ng cases. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman na-resolve yung mga cases na yon. That was under
the DND Secretary, si Gilbert Chodoro, yung time ni Palparan, si Sherlyn Cadapan hindi na nalitaw. Madam Speaker, si isang kasama niya, isa pa, si Empeño, those two, during that time, hindi pa nalilitaw hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Madam Speaker. So, Madam Speaker, hindi natin ito mariresolve ng mga pagsagot na, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Madam Speaker, kung ganito? Madam Speaker, I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Party Leader, move to suspend. Suspended. Okay guys, good evening. Welcome sa EPC Vlog Production. So, naging controversial mga kaibigan yung pagbaliktad ng dalawang aktivista na iprenisenta ng tropa ng gobyerno para patunayan sa taong bayan na sumuko nga sila sa ating sandatahang lakas. Subalit baliktad yung nangyari mga kaibigan. Marahil ang dalawang ito ay na-pressure ng kanilang kasamahan para gawin ang bagay na ito at baliktarin ang kanilang naunang salaysay at sabihing dinokot ng mga sundalo. So, pakinggan natin Kung meron mga man talaga kaibigan silang ang naging reklamo, titignan pahayag natin. ni Marami Justice namang paraan para malaman Secretary natin kung ano ang nangyari. Boying Remulla. Kahit na hindi sa naman admissible ang bagay lie na detector ito. test, it can be indicative of certain patterns of behavior. Kaya alamin natin, we will find out who's telling the truth. Yung pressure kasi mga kaibigan, kapalit ng kanilang salaysay, kung nakataya ang kanilang mga mahal sa buhay, ay siyempre susugal na sila dahil sa mahal nila ang kanilang mga pamilya. Pero tingin ko naman, the government has nothing to gain by violating the law. I think that's very clear to all of us that we do not want to violate the law as government officials. Itong ganito kasing blame throwing na ginagawa ng kaliwa, they've been doing this forever to us. Lagi nilang minamasama ang gobyerno. Lagi nilang pinapalabas na masama ang maglingkod sa taong bayan. Sila lang ang pwede. Sa mga pangyayari ngayon, nakikita naman natin na humihina na yung leftist movement, na marami na silang naging atraso talaga sa taong bayan. Marami na silang naging abuso rin sa kanilang mga ginagawa. Kaya ito ay kasama pa rin sa winning the hearts and minds of the people. Sinusubukan nilang mawala ang tiwala ng tao sa gobyerno. Ang tingin ko naman, marami naman tayo nagmamalasakit. Marami naman kami rito sa gobyerno nagmamalasakit sa araw-araw na humarap sa responsibilidad ng aming mga katungkulan. Kaya ito kasama talaga ito sa labanan ng mga sa ideya na paniniwalaan ng taong bayan. At yung kaliwa kasi, yung mga leftist, medyo nauubos na talaga ang kanilang resources. Gumagawa na sila ng ibang mga radikal na paraan para sila ay paniwalaan, pero alam naman natin talaga na marami nang ayaw sumama at sumali sa kanila. Samantala may ugnayan ang nangyayari sa pagitan ng National Security Council at Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kaso sa mga makakaliwang grupo matapos palabasin ng mga ito na dinukot ang dalawang rebelde. Tiwala ang DOJ na mas magiging maganda ang case build-up kung magtutulungan ang mga puwersa ng gobyerno. At meron din kami mga piskal na kanilang nire-request ng assistance sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. The Department of Justice is happy to assist all the law enforcement agents of the country so that we can do the case build-up, so we can promote better cases, we can pursue cases that can cause the conviction of people. Kaya mas maganda ngayon ang effort ng DOJ na makasama ang lahat ng law enforcement agents ng Pilipinas, ng bayan. Para sa Diyos, Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Ayun, Brother
Dito mga kaibigan, lumalabas lang na parang naisahan ang trupa ng gobyerno ng mga makakaliwa. Sapagkat hindi naman bubo yung mga sundalo na ipipresenta nila ang dalawang makakaliwa na ito na hindi pa sumusuko sa gobyerno. So, siyempre, kung hindi sila sumuko, ay ibig sabihin, yung salaysay nila ay talagang para sa kanilang mga pinaglalaban. So, buo na yung tiwala ng ating mga kasunduluhan, mga kaibigan, na talagang buong puso yung kanilang binitiwang salaysay at pinirmahan na kapahayagan o apidabit sa harap ng mga kasundaluhan na sila'y talagang totally sumuko sa pamahalaan. Subalit sa kanilang preskon, parang ginawa nilang tanga yung ating mga kasundaluhan na nag-prepare ng kanilang preskon. Abay, hindi naman tanga yung mga sundalo para magpatawag ng preskon para lamang i-promote yung kanilang mga pinaglalaban. So, ibig sabihin mga kaibigan, dahil sa sobrang pressure ng kanilang mga kasama, kaya't nagawa nilang bumaliktad sa harap ng mga sundalo. So, salamat sa bidyong ito na mula sa Laban Kasama ang Bayan na ginawa natin ng reaksyon sa ating vlog. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat.